Pero ito matindi. Papakita ko sa inyo ngayon ng isa sa mga nabasa ko, napakaganda. Ito, ang ganda ho ng sinabi niya dito. Ayan, yan. Yung sinulat ni robertotiglao.com, ha? Si Roberto Tiglao, yung pare natin. Kagalang-galang po yan. Napakagaling na manunulat po niyan, si Rigoberto Tiglao, ha? Ang ganda na sinabi niya dito, Marcos controls media and requisite for dictatorship. Ang ganda ng kanyang argument dyan at kanyang pinresinta. Hindi ko na sa inyo babasahin ng English kasi para naman sa ikakabuti ng lahat, itin-translate na natin sa Tagalog at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung sinabi niya dyan. At magandang-maganda ho. Sandali. Ito, pakita lang natin. Ayan. Hindi ko na ipapakita pala. Ito, sinabi niya dyan na kung paano kinokontrol ng pamilya Marcos ang media. Bakit? Anong argumento niya? Ito. May malaking protesta nitong March 28, 'di ba? Sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas at sa ibang bansa nagprotesta. This is the first time na ganito kalaki ang protesta. Not just kasi naalala ko, meron yung nung panahon na natandaan ninyo yung nagkulay pink daw yung Ortigas. 'Di ba? Binalita ng media 'yun eh. Sa isang pahayagan pa, full page yun sa harap. Eto, hindi lang sa Pilipinas at hindi lang sa Ortigas. Hindi, pansinin nyo ha. Ganito katarantado media natin. Hindi lang sa Pilipinas yun. All around the Philippines. Pati sa Mindanao, nakita nyo yung mga rally sa Mindanao, hindi lang sa Davao City ha. Kidapawan at kung saan-saan pa. Grabe, ang dami. Maging Baguio umaabot eh. Talagang Luzon, Visayas at Mindanao. Kalat po. Ang dami hong rally na punong-puno. Diba? At hindi lang po yun. Sa ibang bansa, punong-puno din. Pambihira yun sa dahig, ha? Grabe yung mga Pilipino dyan. Hanga ako sa inyo, mga nagpunta dyan. Saludo ako sa inyo. You're the best. Yung mga po nagpunta dyan, galing sa iba't ibang lugar ng Europa, ng UK, ng Amerika, halo-halo na dyan. Kahit nga sa Asia, may mga nanggaling at saka sa Middle East. Eh. Sabi nga dito, naging daan ito panawagan ng papalaya kay Rodrigo Duterte. Ito matindi sinasabi niya, pero media blackout. Hindi iniulat ng malalaking dyaryo ang protesta. Ano katunayan? Kinabukasan, hindi binalita. Ito, sulat po ito ni Tiglao ha. Hindi binalita na malaking pahayagan gaya ng Manila Bulletin at Philippine Star ang malawakang kilos protesta. Sa halip, ito, parehong iniligay bilang headline ang tungkol sa suporta ng Amerika sa Pilipinas. Na parang kinopya lang mula sa press release ng palasyo. Diba? Ano pa? Eto yung Inquirer, pinagtakpan ang totoong nangyari. Ang Philippine Daily Inquirer naman ay naglabas ng balitang pinagtawanan si Duterte dahil 80 years old na siya ay nasa kulungan ng ICC. Tingnan mo? Yun yung pinalabas ng Inquirer pa kesa yung dinagsa ang tao. Ito, ang larawan ng rally na ginamit ay mula sa maliit na grupo ng pro-Duterte supporters kaya nagmukhang kakaunti ang dumalo. Yan. Hindi na lumabas, ang pinalabas pa konti lang nagpunta. Wala nga nag-highlight nung mga drone shots na media eh. Alam nyo kung bakit? Alam natin na kasi kakaiba ho yun ha. Nakita nyo yun, may sabi pa nga doon, pisot. Hindi ko alam kung totoo yung pisot, edited data yun eh. Pero yung Duterte, yung parang coming home, mga ganon-ganon, ang ganda ho nung ginawa na doon, di ba? Eto, paano nagawang kontrolin ni Marcos ang media? According to Tiglao, ito yung sinabi niya. Ngayon, 3 pangunahing pahayagan ang nasa ilalim ng kontrol ng malaking negosyante na malapit sa gobyerno. Ano daw yun? Ang Philippine Star ay hawak ni MVP. Ngunit ang tunay na may-ari nito ay Indonesia na si Anthony Salim. Ang Inquirer naman ay pag-aari ng Prieto Rufino family. Prieto, alam na po natin yan. Yung sa Maylong, alam na natin. Di ba?
na sinigil niya nun sa tax, na may connection din sa pamilya Romualdez, kamag-anak daw ni Marcos. O yan ang sinasabi ni Tiglaw, ha? Ang Manila Bulletin ay dating pag-aari ng isang Marcos crony. Ibig sabihin, mga dating kaibigan ni Senior. At ngayon ay sumusunod lang kung sino ang nasa kapangyarihan. So, dito, hinalintulan niya yung tatlong malalaking media na hindi nagpalabas ng malaking rally na talagang yun ang, sabi nga, Guinness World of Record. Yung ginawa na yun, alam mo, ito sana sinubaybayan ninyo yung mga report ng SMNI kasi at that time, special report po ang SMNI the whole day at kinabukasan. Sana lagi kayong, wag na ho kayong maano dyan sa mga mainstream media na walang kakwenta-kwenta. At saka, naintindihan ko gusto ninyong manood sa vlogger. Kasi mas entertaining naman ng ibang vlogger. Tama naman yun. Walang problema yun. Pero gayon pa man, panoorin ninyo yung SMNI kasi ang galing po ng ginagawa ng SMNI. Kino-compile nila lahat Yung mga videos, kino-compile nila yung mga nangyayari. Natungkol ho dito kay Pangulong Duterte at sa PDP. So, dapat nakafollow din po tayo. Kung hindi ko nakafollow sa SMNI, marami kayong hindi maiintindihan at mamimiss ika nga as ang ganda pa ng mga gagaling pa ng mga anchor niyan. Kasama na diyan ng Banateros. Hindi, biro lang. Ay, katulad doon ng kay Panelo. Ang ganda po ng mga argumento ni Panelo diyan. Kaya panoorin niyo po yan, mag-follow po kayo. Ang ano na nga ba pangalan ng kanilang ating DZAR 1026 News. Meron din yan sa Facebook, meron din po yan. Eto ngayon, ano daw bang epekto nito, sabi ni Tiglaw, na ang mga media ay hawak na po ng Marcos administration. Sabi dito, dahil hawak ni Marcos ang malalaking dyaryo, mas madali niyang naiiwasan ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Tama, di ba? Nung panahon ng martial law, maraming independent na dyaryo, pero ngayon halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng iilang mayamang negosyante. At ako, madagdag ko itong part na to. At hindi lang mayayamang negosyante na ayaw kay Duterte kasi sinisingil sila ng tax, di ba? Nasingil sila ng tax. Alam mo naman yung mga mayayaman na yan, sila ho talaga, marami ho dyan ng tunay na mga magnanakaw. Bakit to? Hindi naman ho nagre-remit ng tamang tax yung mga yan Sa totoo lang, wag na tayo maglokohan. Dinadaya nila tax nila. Kaya nga, mantakin mo ito. Bakit nagkautang yung mga malalaki at oligark at siningil ni Pangulong Duterte? Because napalagpas sila ng dekada, more than decades nilang hindi binayaran ng tama. Kaya nga umabot ng bilyon ang utang nila. At syempre nung naupo si Duterte, nagalit sila nung siningil sila. Kaya nga sabi nila, lintik lang ang walang ganti. Di ba? Hindi. Ganon, yun po ang dating nun. Siningil mo kami o sige, gaganti kami ngayon. Ito na yun. Sabi pa, kung susuway ang media, madaling gamitin ni Marcos ang batas upang pigilin sila. Correct. Yan ang totoo. Bakit kanyo? In example ni Marcos ang SMNI. Mantakin mo, SMNI lang ang kumarga sa kanya during 2022 election. Yun lang ang tumulong sa kanya. Yun lang ang nagbigay ng espasyo sa kanya. And yet, nagawa niyang bastusin, gaguhin. At ito remember, ang franchise, batas na yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan agad-agad. Kailangan mo ng matinding pagdinig sa Kamara, pagdinig sa Senado, BICAM. Matindi ho yan. Batas na po yun sa SMNI. Kahit may batas, napigilan nilang hindi ilabas sa himpapawid ang SMNI. Gumawa sila ng kung ano-anong issue. Ginamit nila yung, hindi sa akin nga, di ba? Nung time na yun, ginamit nila yung kay Ka Eric at saka yung kay Badoy. Di ba? Kay Dr. Lorraine Badoy. Di ba? Ginamit nila issue na yun para ipitin, isuspindi ng NTC kahit nga ang argumento doon, kalokohan po yun at illegal po yung ginawa nila yun. And yet, sige lang. Wala tayong magawa. Hawak nila batas
I mean, kung talagang galit sila kay Ka Eric at saka kay Badoy, bakit di na lang nila sinipa yun? Tapos tuloy-tuloy ang SMNI. Kasi nga, gusto nilang sampulan ang ibang mga media. Ginawa nilang halimbawa ang SMNI para pag pumalag sila, eto nga, kaibigan namin nagawa namin yan. Napakulong nga namin yung leader Diba? Mantakin nyo Eto, ilang beses ko dang iulit-ulitin to, sinabi sa amin ni Pastor to. Ilang beses siyang nilapitan upang bilhin ang SMNI, bayaran. Ibig sabihin ng bilhin, bigyan siya ng pera at wag babatikos. Ilang beses, 2 beses po. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung 2 na yun. Pero bahagi po yun ng 2 branches ng government natin.